Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pasensyahan nyo na mga minamahal kung medyo comics or cartoon lang muna yung face dyan ninyo kasi ano tayo ngayon on the process of surgery and nababagot din naman ako na wala akong ginagawa. Total nakakapagsalita naman ako. Ngayon, pag-usapan natin tong napanood ko tungkol nga po mga minamahal dito sa revelation ni dating Senate President Drilon tungkol nga po dito sa talikurang panghihila ni Senator Bongo para nga po ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil wala din naman ibang magbe-benefits kapag si Sara Duterte ang ma-impeach kundi itong si Senator Bongo sa mga DDS black. Ganito kasi yan. 'Di ba? Recently mga minamahal, mayroong mga balita tayong naririnig na mayroon daw pong aliado itong si former President Duterte na babaliktad daw. Nabalitaan natin yan, di ba? At sinabi ko pa nga yan sa inyo, nag-live pa nga tayo. Ngayon, itong babaliktad na to, nakatunog. Oo, yung mga DDS, parang pinapakti na ba siya? Ngayon, ang ginawa niya, kasama itong sa Senator Robin Hood Padilla. Meron silang bond paper na nakasulat na maka-Duterte kami kung gusto niyo sumama kayo. Paano ba naman kasi hindi siya magpo-post nun natunugan siya. Now, anyway, mga minamahal, ano ba yung chismis? Paano ba makakapag-benefits itong si Bongo kapag si Sara Duterte ay na-impeach? Unang-una, wala pong ibang malakas na kandidato ang mga Duterte kundi itong si Senator Bongo. Alam naman natin itong si Go. Gusto din tumakbo bilang presidente. Natandaan ninyo mga minamahal ng 2022 election. Si Bongo gustong tumakbong presidente. Hindi nga lang natupad. Bakit hindi natupad mga minamahal? Diba kasi ang akala ni Bongo tatakbo bilang presidente itong si Sara Duterte. Ngayon, nalaman-laman niya na hindi pala tatakbong presidente kundi vice-presidente tapos nakipag-tandem pa itong si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos. Now, iniyakan niya pa nga yan kay former President Duterte, di ba? Tapos eventually, umalis siya, hindi siya tumakbo. Kumbaga nanahimik na lang itong si Bongo. Iniwan niya na lang yan dyan, yung presidency niyan kay PBBM. Now kasi, wag na tayong magbulahan dito. Alam naman natin na pinilit, tinry ng Duterte camp na maalis itong si Senate President Tito Soto. Tinakay nila lahat ng best nila. Ang problema kasi dito, si Marcoleta, sinira yung plano. So ngayon, hindi na din sapat yung numero ng mga DDS ngayon para hindi ma-impeach itong si Sara. And no choice na din ang iba, 'di ba? Dahil sabi ko nga sa inyo, ang impeachment ay isa po yung labanan ng numero, hindi labanan ng ingay. Kahit gaano pa kadami ang ebidensya, mga minamahal. For example, kay PBBM, sobrang dami nilang ebidensya na ma-impeach itong si President. Kung wala naman silang numero, hindi pa din nila ma-impeach itong si PBBM. And as well as kay Sara Duterte, kahit gaano pang ebidensya kay Sara Duterte, kung walang sapat ng numero, hindi din yan may impeach. Ngayon, para naman sa mga kongresista dyan sa plenaryo, kapag binigay na sa inyo yung papel, 'di ba, ng complaint against kay Sara Duterte, basahin naman ninyo as well as doon din sa ating mga senador. Now, ano ba yung sinasabi dito ni Drilon? Sinasabi ni Drilon, walang ibang pwedeng mag-benefits kapag ma-impeach itong si Sara Duterte kundi itong si Bongo. At nakikita na nila yung vision na ginagawa ngayon ni Bongo na gusto na din nilang ma-impeach. Gustong ma-impeach na din ni Senator Bongo itong si Vice President Sara Duterte. Pero not in a way na lantaran niyang ipapakita na gusto niyang ma-impeach kasi pagdududahan at pagdidiskitahan, pag-iinitan siya ng mga DDS. So, yung ginagawa ni Senator Bongo is smooth transaction. Lalo pat wala na silang sapat na bilang, wala silang sapat na numero. At itong si Sara Duterte, sobrang daming ebidensya na siya nga po ay may impeach. Now, kung may impeach man itong si
Vice President Sara Duterte, ang pwedeng magbenepisyo diyan walang iba kundi itong si Senator Bongo. Now, kahit pa man tumakbo or makapag-benefits yang si Senator Bongo, kapag ma-impeach yang si Sara Duterte, para naman sa atin mga minamahal, hindi naman yan mananalo eh. Kung hindi naman yan mananalo si Bongo kung meron pong ilalaban ng administrasyon na malakas laban nga po dito kay Senator Bongo. Ngayon, meron akong papanood sa inyo na balita mga minamahal na talagang tinanong siya ni Karen Davila tungkol dito. Okay. Okay, but Senator, I believe this was a few days ago. You did say that if Tito Soto is ousted as Senate President, you said that most likely there will be no impeachment trial if the new Senate President comes from the minority. Your exact quote is the Senate trial will not push through based on what we've seen in the past few months. But even if there is a new Senate President, is the Senate able as a body to decide not to pursue the impeachment trial when they are constitutionally mandated to convene as an impeachment court? Kumbaga, do they have a choice? Well, Karen, remember that impeachment is a political process, partly political and partly legal. And therefore, whether or not how the Senate will act at a certain point will be influenced by the politics in the chamber and the country. Okay, let's call a spade a spade. Senator Cheese was perceived to be leaning towards Vice President Duterte. He may not like it, but the impression was that he delayed the impeachment trial because it is not favorable for the Vice President to be tried in an impeachment trial with full view of the public, and it is not good for 2028. So believe me, Karen, the events in today's Senate, the changes, the threats on the leadership is all related to 2028. Grabe ang taas ng interes sa karamihan ng mga loan apps, di ba? Hindi Meron sa one pa. hand. Now, Senate President Tito Soto in an interview said he was the one who actually exposed it, that a minority senator approached Loren Legarda and offered Legarda the Senate presidency, and she declined, right? So she didn't want to side with the minority. Because of that, Senate President Tito Soto then acquiesced and offered Legarda a part of the Senate presidency. So ang tanong dito, these are two leaders that are still with the majority at this point. Do you believe that if there's a change in leadership and it becomes Legarda, there's a possibility hindi matutuloy ang impeachment trial? Matutuloy po because, all right, from whom did I hear, or I'm sorry, media quoted, I think it was Senator Soto, who said, or it could be another senator, who said that senator is Senator Bongo. Look back at our recent political history. We knew that Bongo wanted to go for a higher office, if I recall correctly, as president. And, because he was not a political ally of Sara Duterte, Sara decided to run for president initially. So Bongo could no longer run as president. So you relate that to the political events today. Assuming that the media reports are correct, that Senator Bongo was the one who wanted to move to the majority. Look at that. He wants to move to the majority so that the impeachment trial may have a chance of proceeding, of taking place. And no matter how you look at it, that would be harmful to the quest of Sara Duterte to be president in 2028. You believe that, Senator Drilon? So sa madaling sabi mga minamahal, ang katangi-tanging tao na magbe-benefits kung sakaling ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, walang iba kundi itong si Senator Bongo. Did you really get the point mga minamahal? Si Bongo po ang magbe-benepisyo once na itong si Sara Duterte ay ma-impeach. And I think, itong impeachment na 'to kaya din siguro may 5 senador na umatras, 'di ba? Para nga po hindi, mawala bilang Senate President itong si Tito Soto. Aba'y nabalitaan natin na itong si Bongo ay isa pa pala sa mga umatras, 'di ba? Kasi mayroon na daw pong 17 votes itong si Loren Legarda. And then eventually meron pong 5 senador ang umatras at nabalitaan natin na isa si Bongo daw sa 5 senador na umatras para nga po, hindi ma-elect itong si Loren Legarda. So anyway, napapansin naman talaga natin 'no, na itong kilos ni Bongo ay medyo, hindi naman lantakan pero nahalata na natin na gustong tumakbo sa national position itong si Senator Bongo. At kung
mapapansin din natin mga minamahal, itong si tawag dito, itong si Sara Duterte, eh, wala na din talagang chance na makatakbo bilang president ng bansang Pilipinas dahil sa katutak ng ebidensya laban sa kanya. And anyway, sabi ko nga sa inyo mga minamahal, impeachment is a number game. So, numero. So, anyway, pasensyahan nyo na mga minamahal ha. Ito ang ating mukha ngayon dahil tayo pa ay nadisgrasya. Ay, nako. Ang mahalaga, pakinggan nyo na lang yung boses ko. 'Di ba? Ibi-blurred ko na lang tong mukha natin. Anyway, yun lamang po. Ingat mga kababayan.